example ng asawa. Diba? Nagbiyak si sister, asawa. Pag inagaw asawa natin, naturahan magsiselos tayo. Tama lang yun. It's a natural reaction na magsiselos tayo. And then, another kind of jealousy na tama lang na maramdaman is ang jealousy ng Panginoon. Sa Bible, we can see that God is a jealous God. Pero, ang pagkakaiba ng jealousy ng tao at ang jealousy ng Panginoon is, ang jealousy ng tao is self-centered. Ayoko mawala ito. Akin lang to. Akin to, i-enjoy ko to. Ito yung advantage ko, meron ako. Ngayon, dahil takot ka, na baka makakuha, agawin sa'yo, so you feel jealous. But yung jealousy ng Panginoon is hindi selfish, not self-centered. It is love-centered. Kaya kaya siya a jealous God. Kasi binigay niya ang kanyang buktong na anak, wala siyang tinira, I gave my only begotten Son para iligtas tayo. So marapat dapat lang yung object ng worship natin ay ang Panginoon. And at the same time, alam niya na kapag we stop worshiping God, we stop focusing on God, mapapahamak tayo. Tingnan nyo, hindi. Jealousy ng Lord, hindi. Tayo pa rin ang makikinabang. Ang tao pa rin ang nakikinabang. Because God is love. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. So ano naman yung jealousy na sinful? Meron ba kayong kilala na nagkasala dahil sa pagkakaselos niya? Yes. Meron din na pwede mangyari ang jealousy ay maging makasalanan. Kapag nagkaroon tayo ng takot na someone will be equal with us. Like success. Sa opisina, sa trabaho. We don't want someone na, ako lang yung employee of the month. Gusto natin ganun, di ba? Pero pag lang months ka na, employee of the month ka na, no? Pero you don't want someone na maging ka-level mo. Ayaw mo nang ganun. Magsiselos ka. And you also don't want someone na mas higitan ka pa. Kaya minsan kapag may napupromote, na mas nauna tayo sa company, pero we don't feel good about it. We feel jealous. So yung mga sinful kind of jealousy. And sa Bible, marami pong stories about jealousy. Andun yung mga religious leaders, yung mga Pharisees, yung mga Sadducees. Before, sila yung religious authority. But when Jesus Christ came, nawala sila ng followers. They went all, pumunta kay Jesus, they all listened to Jesus, so they became jealous. And another example is si King Saul at ang pagkakaselos niya kay King David. Diba? Yung glory na nasa kanya dati. Dati siya yung kinakantahan ng mga pag pumaparada sila na maraming napatay si King Saul. Pero nung dumating na si David, mas maraming napatay nakalaban si David. So nagselos, yung nasa kanya dati, nagpunta sa iba. So yung yun yung jealousy. Ano naman ang envy? Envy is the painful and sometimes resentful longing for things which are enjoyed by another person. Resentful, painful, masakit. Masakit maranasan ng nakakaramdam ng envy. Sometimes resentful. So yung resentful na yun, ibig sabihin, you are bitter. Bitter ka kasi meron siyang something that he is enjoying. May advantage siya na nag-i-enjoy siya. And sometimes din, ang envy, pwede tayong mainggit. Hindi man natin kailangan yung ano yung meron siya eh. Inggit lang tayo nagagalit tayo sa taong yun kasi ini-enjoy niya yun. Kahit ako di ko kailangan yung bagay na yun, pero nakita ko meron siya nun at nag-i-enjoy siya, nagagalit na ako. Yun ang envy. Malinaw. So, di ba may pagkakaiba? Ang envy. Madali natin sabihin yung, nainggit ako sa'yo. Nainggit ako sa'yo, nakaligo ka na. Pero, now we are reminded and may pagkakaiba ang envy. Di ba? Ano ba ang characteristic ng envy? Usually, we envy those who are close to us. And in the areas we value the most. Alam niyo
bakit? Alam, bakit kaya, no? May ingkit ka ba sa someone na hindi mo kakilala? Ulitin ko, we usually envy those who are close to us and in the areas we value the most. I want to share something. Nung bata ako, ayoko sanang gamitin ang picture para maniwala kayo. Kita niyo mukha ko. Nung bata ako, nagmamarathon ng papa ko. Tapos, nung nag-grade 5 ako, encourage niya ako na mag-marathon din. So, nagmamarathon na rin ako. Sa age category ko, so at that time, lagi akong nananalo. Kasi konti lang naman yung ka-age category ko eh. So, lagi akong nanalo, lagi akong may uwi ng medal. Pero, after mga 2 years yata yun, in-encourage naman namin yung kapatid ko na sumali din. So, lagi kami nag-jogging, nag-ensayo kami. Pero, na-realize ko sa mga marathons namin, siya yung nananalo. Na-realize ko na mas malakas pala resistensya niya at kaya niya talaga pang matagalan. Sa isang marathon, yan, picture na yan, naiinggit ako sa kapatid ko. Kaya nung sinabi ng tatay ko, alika picture kayong dalawa. Ayoko magpa-picture kasi naiinggit nga ako. Kasi nasa kanya yung mga medal. Wala na, di na ako nananalo ng mga medal. So, kaya yung mukha ko ganyan, nakasimangot. Kasi naiinggit ako sa kapatid ko. Pero, nung nakita ng tatay ko yung mukha ko, ginawa niya, pahirimin mo nga siya ng medal. Siya naman ang pipicturan ko. So, pinicturean ako ng tatay ko na may medal ako. Pero hindi ko na mahanap yung picture na yun. Itong picture na to, nakita ko to sa Facebook, sa account ng tatay ko. Pinost niya. Pero yun nga, bakit ganun ang pakiramdam ko nung time na yun? Bakit ako ganun? Ba't ako naiinggit sa kapatid ko? Kasi pag uwi namin, palakpakan yung mga kasambahay namin, yung nanay namin, yung namin kapatid palakpakan, palakpakan siya, tapos lahat siya ay naasikaso. Kasi hindi ako nanalo ng medal. So, ano lang ako, supporting actress lang ako. So, siya yung inaasikaso. So, nainggit ako doon. And because of the inggit na yan, itong kapatid kong ito, lagi kami nag-aaway. Minsan magkadikit lang yung balat namin. Naglalakad lang kami sa loob ng bahay. Ano ba? Yung para kami mga aso pusa. Yung para kami magpapatayan na. Yung envy na yun, naging bitter ako. Ayoko sa kanya. Dati hindi ko napapansin na maingay siya. Kaya bigla ko napansin. Ang ingay-ingay niya pala. Bigla ko napansin na may nunal kasi siya dito. Napansin ko, kaya ka pala madagdag kasi may nunal ka dito. So lahat ng hindi ko nakikita dati, lahat ng ngayon nakikita ko na. At ang binibigyan ko siya ng meaning na hindi maganda. So yun pong ginawa ng envy sa akin. Why do we envy those people who are close to us? Sa tingin niyo? At hindi yung mga hindi natin kakilala. I think because nung nagmamarathon kami, marami kami nakilala mga runner na professional runners. Kasama ko sila Lydia De Vega, yung iba is nasa, ewan ko kilala niyo pa sila, Joanne Lapod, sila isa sumasali sa SEA Games. So naging sikat sila, nag-practice sila, kumuha sila ng mga trainers. So, marami kang kilalang runners. Ito yung mga pang-international level na kakilala ko. Pero, bakit hindi ko kinukumpare sarili ko sa kanila? Bakit kinukumpare ko yung sarili ko sa kapatid ko? Ba't ako naiinggit sa kapatid ko? Bakit sa kanila hindi ako naiinggit? Kasi, hindi ko sila ka-level. Mataas na sila, hindi ko sila ka-level. Ka-level ko kapatid ko. So, sa kanya ako naiinggit. So, ganun din tayo. Kung ikaw ay magaling kumanta, iko-compare mo yung sarili mo kay Gary V. Kay Beyonce, iko-compare mo ba sarili mo kay Mariah Carey? Siyempre hindi. They're out of your league. Pag international level sila, ikaw pang barangay level ka lang. Di ba? Pero kung one day, yung best friend mo kayong dalawa, di kasali tayo na singing contest, may pesta. Sumali kayo.